pag-usapan natin itong rekomendasyon dyan sa Office of the Ombudsman, nakasuhan ng plunder at indirect bribery ito sa Senator Marcoleta. How strong is the case against him, given the facts that he already admitted? Malakas 'no, kasi, sabi ko nga 'di ba nung una pa lamang nung ito ay lumalabas pa lang sa kanyang bibig, sabi ko baka kalokohan ito, ibig sabihin kung, hindi mo dineclare sa SOSE mo puwede kang kasuhan ng disqualification, 'di ba? So 'yun ang kinaso natin kay Rodante Marcoleta sa COMELEC. Buhay pa yung kaso na 'yan, kasi ang inaktuhan ng COMELEC ay yung motu proprio investigation nila. Yung kaso po hindi pa nila inaaktuhan, so natutulog pa yan doon sa, COMELEC at wala pang clear na ano, na action from the Commission on Elections 'no. So nagpaano kami, nag-file na kami ng ilang motions to resolve, no? So buhay pa yung kaso. Buhay pa yung kaso na yan. Pero dahil doon sa kanyang depensa, doon sa motu proprio investigation ng COMELEC, nakakatawa yung nangyari. Ang depensa niya, na-receive ko yung pera bago Di ba? Bago yung filing ko ng candidacy, so hindi pa ako kandidato doon. In which case, congressman siya. In which case, nakuha niya yung mga donasyon by reason of his office. Di ba? Dahil nga doon, sabi ko nung una, bribery yan, no? Pero mas malakas ang kinaso ng ombudsman, plunder, no? And kasi malinaw doon sa plunder law, no? Dito sa RA 7080, plunder is ill-gotten wealth acquired through any commission or gift. Ang nangyari doon sa kaso na disqualification, nag-submit yung mga donors niya, supposedly. O kami nag-donate ko sino. Sabi niya dati, marami akong kaibigan. Di ba? Sino to ba kaibigan na to? Siguro yung tanong doon sa disqualification niya. Ito, at itong mga ito, at final nila, at binigay nila sa akin yung mga donasyon bago mag-eleksyon. Ito mahirap kasi kung you're hiding under technicalities minsan Una, nahuli na nga yung isda sa sarili bibig, nagpalusot, yung palusot, lumala ang kaso. Imbis na disqualification lang, naging plunder, which is non-bailable, non-bailable. And ang nakalagay malinaw doon sa batas is kasama ang gift, no? Defined. Kasi pag nag-amas ka ng ill-gotten wealth, ill-gotten, you own by 50 million and above, you own ang plunder. Yung ill-gotten wealth means any asset, ito yung definition sa law, property, business, enterprise, or material possession of any person with the purview of Section 2, okay? And through inamas mo through the following means. Una, through misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds, or raids on the public treasury. So, ibig sabihin, ito yung usual na alam natin na plunder, no? Ito yung usual. Kasi kinuha mo yung galing sa pera ng bayan, plunder yan, pag 50 million above. Yun ang usual. Pero may number 2 kasi. Ang number 2, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, malakas yung kaso. Hindi yan public funds ang involved, pero dahil nag-amass ka ng 50 million pesos and above na ill-gotten wealth by reason of your office, merong kasong plunder, no? So, sa akin, malinaw na plunder is a possible case. Siguro kaya sila nagbobotohan na change the rules kasi makasusunod na rin si Marcoleta, tsaka very passionate. Tsaka kanina, nakita mo ba? Hinabol pa si Lito Lapid. Hinabol pa si Lito Lapid. Siguro narinig na nila kasi maliit naman yung plenary hall na may balak mag-walk out itong minority. And nakakatawa dyan dahil minority of, dahil 12 na lang sila ngayon, hindi 13, every single time na meron silang kabalustugan, they cannot call for a vote because the minority will just walk out. And there's no quorum. Maganda rin yung move ng minority. Bakit? Kasi lahat naman ng mga batikang senador at medyo mas magagaling na senador na doon sa minority. Kaya nga itong si Cayetano, kailangan hindi mag-preside at nandun nakikipag-debate, which is unusual for a Senate President. Dapat nagpe-preside siya. Kailangan siya magkaroon ng debate kasi kulang sila ng marunong. Sila dalawa na lang ni Marcoleta. Yung iba doon, nanonood na lang, hindi marunong. Bottom line is, I think, malakas yung kaso and posible na pagkatapos itong recommendation nito at mag-submit tong si Marcoleta ng kanyang mga pleadings, responsive pleadings, pwede rin ma-file yung kaso doon sa Sandigan Bayan using yung ebidensya, hindi lang yung kanyang inamin
yung ebidensya mismo ng mga sworn statements ng mga nag-donate sa kanya prior to that. Kasi sinabit nila yung sa COMELEC eh. Dahil sinabit nila yung sa COMELEC, ngayon, ang ebidensya kumapal. Hindi lang yung pag-amin ni Marcoleta, meron na rin public documents na nagsasabi nag-donate sila. Di ba? Nakita ko gano'ng kahinang, pasensya na ha, gano'ng kahinang legal thinking ito, legal reasoning ito. Pinahabak mo yung sarili mo. Pero abogado ha, supposedly si Marcoleta, pinahabak siguro siya ng mga legal advisors niya nag-advise sa kanya kung paano niya malulusutan yung disqualification case. Dinala siya sa plunder. Ang masakit pa dyan, yung mga kaibigan niya kuno, pinahamak niya kasi sila, kasama na ngayon sila sa indirect bribery and plunder. At ngayon, kasama pa doon sa precautionary hold departure order. Nag-issue ng Sandigan Bayan na precautionary hold departure order. At hindi nag-issue, una, hindi nag-request ang ombudsman ng precautionary hold departure order sa lahat. Itong mga ito, yung talagang priority lamang ng ombudsman na make sure na hindi makakaalis. Yun yung una. Pangalawa, hindi yan basta ginagrant ng korte. Ine-evaluate nila yung facts of the case kung hindi ba ito, kung meron ba itong basis. At dahil sinabit yan, merong basis at nakita ng Sandigan Bayan na pwede nang mag-issue ng full departure order. At pinahamak ni Marcoleta yung mga donors niya rin mismo. So medyo nakakatawa. So actually, nakakatawa na nahuli siya sarili niyang bibig dahil sa kanyang bravado, hubris. Tapos, afterwards, sinubukan niyang magpalusot-lusot legally using the technicalities of the law hanggang nauwi sa plunder, which is the worst kind. The worst! Yan ang pinaka-nakakatakutan mo, di ba? Yung disqualification case, kahit na mag-decide yung COMELEC, sa totoo lang, pwede niya iakyat yun sa higher forum, including all the way up to the Supreme Court, at nakaupo pa rin siyang senador. Ngayon, plunder nga. Di ba i-issue siya ng warrant of arrest? Di ba? At maa-arresto siya dahil non-bailable pa yan. Just to be clear, no? Meron kasi siya binabanggit na wala naman daw public funds involved. Tapos by reason of his office. Yun ba, hindi mahirap patunayan yun? Dahil kongresista siya at the time na tinanggap niya yun, can that be presumed na merong kinalaman yun sa opisina niya? Res ipsa loquitur, di ba? The thing speaks for itself. Nakaupo ka congressman, tumanggap ka ng pera. Supposedly, habang congressman ka, kasi ang palusot mo, hindi to election Hindi pa ako election, hindi pa ako nag-file Yun yung palusot niya So, nakuha niya before. So, bakit ka bibigyan ng 20, 30, and 20 million? Di ba? Ng mga ito, kung hindi ka naman congressman, di ba? Kahit na anong klaseng matalik kang kaibigan, it's really because nakaupo ka na congressman. Sinunod yung proseso dyan sa Office of the Ombudsman, of course, sa Sandigan Bayan. How soon, base rin sa mga binabanggit mo, Atty. Dino, most likely, magkakaroon ng arrest warrant laban dito kay Marcoleta? Pagkatapos siya kasi mag-answer doon sa sa investigation stage pa lang ito, may recommendation pa lang, tapos in investigation stage, humingi ng precautionary hold departure order. Pero wala pa ito. Wala pa ito sa Sandigan Bayan Pero the moment na makapag-file siya ng answer, pwede nang i-resolve ng ombudsman based on the facts at hand. Naantay lang yung answer niya. So, una, pagka-receive ng answer niya, the answer does not discount what the ombudsman already has. And what does the ombudsman have right now? Yung sarili niyang admission, yung sworn statements, at yung mga dokumento na siya mismo nagpasa. Di ba? Ito yung mga tinatawag nating admissions against interest. And evidence of wala talaga Yun yung hawak ng ombudsman ngayon hindi lang plunder ang pinag-usapan natin dito buhay pa rin yung final namin na kaso na perjury kasi sworn statement ang sose. So sabi namin, may perjury ka, di ba? Buhay pa yung disqualification case ko sa COMELEC at yung perjury, nakuha namin yung endorsement ng ombudsman, binalik ulit sa COMELEC. Kaya sabi nila in relation to election laws, tignan ninyo kung meron na namang meron pang violation dito. So hindi pa rin siya marami pa rin siyang kaso sa COMELEC. Lipak-lipak pa rin yung kaso sa COMELEC at magkakaroon na naman dito sa Sandigan Bayan. So to answer your question, after usually 30 to 60 days after submission of the answer at kung wala nang reply, rejoinder, hindi namang hihingi field investigation office ng ombudsman, 30 to 60 days pwede nang isampa yung information doon sa Sandigan Bayan. And then the task of the Sandigan Bayan is to, yung mga justices doon, personally examine yung evidence at hand. At kung merong probable cause, at that level, i-issuehan na yan ng warrant of arrest and then non-bailable. Again, ulitin ko non-bailable po ang plunder.